Pinas 4 na minuto, makalipas sa ikasyam. Good morning! Yako po'y peripangan. Sana may gising ko po. Tsoko kayong maipakabil yan. Masanting kong misip, masanting ko pang mangan. Makay pakapangan. Hello! Dali bakit? Naman, ke ganaganang manyaman. Ke ganaganang masanting. Dapat yung pakyapusan. Nani masanting yung pakyapusan? Iboy Santiago. Po tange makasalamin mas masalaya mata nakatapaglo ko kanyan. Biya mo na lang. Oy ta. Apansinan na ka dyan. Bakit? Kaya lumurgungin Ay, baka ni Taraguera ako. Apansin na ako maganda. Tayo kung masabal kaya dalan. Totoo? Oo. Kapila niya marita ang appointment mo. Keng dentista. Traffic aid. Laman na kanindalan Alik kay Posko. Akin kang posko. Oh, yabera ako kay Posko. O si Mapeka kang poso. Kasi karakul na rin poso, negro la. Kakulor ko na. Natural. Ano ka pa, teka pa magobra. Nanong gawat Baba, bayad na ka, in advance na ka, John Apon pa. Magandang Miyerkules po sa ating lahat. Asin ko ng Pebrero 2025. Alright. Samahan nyo kami sa talakayan ngayon. Albert B. Lacanlale, good morning. Good morning, Mr. Boy Yellow Santiago. Umayos ka. B.O. Puputulan kita ng sustento. Kaya Tumigil ka muna. Wala ka pang mic. Alinggaga ka tanggalin mo nga sa census to. Oo, la kwenta. Oh. Ilagay mo na 1, nun sa 2, among others. go. Game. Albert B. Lacanlale. There you are. Good morning. Naubos na kanina. One time Mas shot matino lang yung yun. take two. Oo, yung BOY, Boy on Yellow. Okay. Boy Santiago. Good Bilang ko yung morning. abuelo. Sa Tagalog, putulan ng sustento. Mr. Peripangan, Maya Payabak kaya ka. Kwentang kausap. Oo. Ano? Nano mo kaya kayap na ning abak? O, nandin, ma-energetic ko. May gisa Siguro, na. higit niya siguro yung weng ganyan niya. Medyo may tulid ka dalan. Balimingawan mo. Albert, Ano? padyan mo pera kang boys. Aliya, kasiping niya na yung biyaling birihin niya. Ba, yung boss yan. Ang kasama natin ngayon, vital statistics. Easy. Mga importanteng statistika sa bansa. Ayan, mga yan. Ayos ha. Magporod lang ka to. Nakadamalasing ang barbero. Okay. Papi, bigyan ng pera. Palitan po ng piso sa dolyar, 58.67. Yan, 0.38. 73.05 ang pound. Hong Kong dollar, 7.53. 40.66 ang Canadian dollar. Singapore dollar, 43.17. Australian dollar ni paring Abel at Maring Lou Mendoza, 36.53. Bahrain dinar, 155.67. Saudi Real po, 15.64. United Arab Emirates dirham, 50.97. Ang euro ni Senyora Uli Kapakino, 60.70. Korean won, 0.0402. Mag-message na po kayo. Ito na yung mga connect numbers. Smartline 0919-264-4439. Landline 045-963-9595 Local 102. Maaari ring pakinggan ang programang ito sa www.rw951.fm. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang bati sa'yo. Magandang umaga kay Dr. Larry Cunanan ng Rural Health Unit physician natin dyan sa Mexico, Pampanga. At si paring Soy Guevara, konsehal, Reinhardt Soy Guevara, at saka si kumaring Trina Dizon Guevara. Parehong konsehal yan. Konsehal sa Santa Ana itong si paring Soy. Dito naman sa Mexico, si kumaring Trina. Pero mag-asawa yan. Mag-asawa. Tunay. Oo naman. Inaanak mo Yung inaanak ko. sa kasal. Hindi, yung yung binyag, yung anak May nila. katagalan na yan. Oo, ikaw Ang maganda rin, magkahiwalay sila. Oo, pero hindi Notorious to Bakit ka mo? Hanggang dedication lang. hindi mo makikita sa birth certificate yung ninong hindi nakapirma doon. Sabi ko na nga, mag-guerrilla ka Pero sa kasal, yun, nakapirma ka doon sa Talaga? So, anong pinipili mo doon? na. Yung kasal. Huwag niyo po kalilimutan, ang pag-uusapan natin ngayon, napakahalaga. It involves everybody. From birth to death. Tama ba ako, Boy Santiago? Orak. Yung marriage certificate ni Boy Santiago, noong panahon ng bago dumating ang Hapon. Hindi, Kastila. Hindi, kasi nungalingan na yun. Ito malapit lang sa totoo. Mar- Pero hindi rin totoo. Maris Cunanan, Hazel, good morning sa'yo. Oliver Patawaran,
Yamjin Gonzalez. O, Si, pagka sinabi si niya Benji usapan, Dungka Kunanan. Nasaan yung mga yan? Nasa Canada, may Winnipeg. sinasabi Mamaya niya. na yung Si birthday. Hazel, anong pangalan na? Marines Kunanan, nasa Hazel Seattle. Shuttle. Mais ka, magaling sa spelling ang mga taga Xiao. Shuttle. Ano ka mo? Shut up, Albert. Ciao. Yan ang kamakilam. Crisel Relos, good morning. Papilki niya. May kayalo kami, gisuplado kami. Ines Pamintuan, Tony Sinamban. Chuno kay Albert. TJ Agulto, Dario Kunanan, Alma Tayag Panlaki, Oh. Cecil Yumol, nasa Amerika rin. Pauwi na. Oo, si Jomar Pantig. Sino hindi nakakakilala kay Cecil Yumol? Matanda Naman, na yan eh. Sa larangan ng pagtuturo. Sa larangan ng teatro at arte. Artista yan. Mhm. Yes, Oo. nakailang pelikula na yan. Si Boy Santiago mapag-artista mo ini. Wala Wow. pa. Bali may pamagat na yung pelikula na Mag-ala-ala. O di paltuto. Alayapin. Nung nano po yung kaya kung tatagulali, iya hunyi biya na kaya kaining mayopaya. Dindam ko na. Dindam ko na ito. Ingsan, no? Tatagulali. Oh. Bali may kaya ka, tatagunan mo naman. Oo. Albert, magkanta ka tasagli. Bang manyaman nilaban. O tatangboy, eme binye, o tatangboy. Te kamimi, eke tuki, O tatangbo! emo binye. Ito po yung national anthem. Santing na niya po. O, niya Boy Santiago, kompleto niya po, consistent siya. Mag-alaala, mag-ali-ali. Yan ay kayo po maglapon o rin kwalta. Nanori pisabi. Re-race through do pa ba kay PSA na yung makanya na family chef? Kaya tayo siguro none of the above. Alright. Ketang 5 Pebrero 2002, death anniversary ng Rosario Tuazon Baluyot. Mibait Kenikim Bakulod. At 3 Oktubre 1909. Yung kayang pengari, Vicente Tuazon at Paulina Mansell. Ibaluyot meting yung poeta at talasulat. Kaya beya naman king Sarsuela. Itang sinikat alang Diyos. Iti po may inibatan niya Holy Angel University, Center for Kapampangan Studies, pamani muna na pong Rabbi Pangan Tantingko. Ang labanan sa Maynila, ang una at pinakamalaking labanan ng digmaang Pilipino-Amerikano. Ito ho ipinaglaban noong Pebrero 4 hanggang 5, 1899. At sa pagitan ng 19,000 sundalong Amerikano at 15,000 armadong militanteng Pilipino. Sumiklab po ang armadong labanan ng ang mga tropang Amerikano sa ilalim ng mga utos ng paalisin ang mga rebelde mula po sa kanilang kampo ay pinaputukan ang ilang grupo ng mga Pilipino. Isang grupo ng mga Pilipino. Tinangka po ng Pangulo ng Pilipinas na si Emilio Aguinaldo na makipagtulungan sa isang tigil putukan. Ngunit tinanggihan ito ng American Head General na si Elwell Stephen Otis at lumaki ang labanan kinabukasan. Nagtapos ito sa tagumpay ng mga Amerikano. Alam mo ba, Boy Santiago, ang Pilipino, pinakamaswerte pero pinakakawawa. Naman. Ilang lahi na sumakop sa atin. Sobra, Ilang sobra. magnanakaw na ang tinutugis natin hanggang ngayon ninanakawan pa tayo. Sino But yan? we're still alive. You know why po? Because of the Filipino attitude. 1, bilabas mo rin. 2, atin yan lunos yung nga pong gino. 3, ay magsikap ka mo. Magsipag ka. Nano pa yung peka-importante, Albert? Pamikakalugod ang pompamisasan metong nanim pamilyang Pilipino. Anya, kabalen. Yoko, kakalingwan. Exactly mo. Kampanya. Ali. Mag-practice ko. Mag-practice ko. Okay. Meron palang lugar sa mundo na maaari kang maging nandoon sa 4 na lugar Ah, sa sabay-sabay na pagkakataon. okay. Oo. Ito yung quadripoint kung tawagin. No? 4 na bansa kaagad ang kinatatayuan mo dun sa pwestong yon. Okay. Yun yung Botswana, Namibia, Zambia at saka Zimbabwe. O, yun na 4 na bansa na yon. Dun sa border na yon, nagkikita-kita yung 4 na bansa. Halos Afrikano yung mga yan eh. Oo. Ano ka? Mamaya may tatapat ako dyan. May kaibigan kami ni Boy Santiago.
Hindi man umaalis sa kanyang bahay. Siya'y nakakapunta sa iba't ibang mga bansa mula sa Japan, North America, and Europe. Talaga? May ganon? Ano Yung isang kwarto niya, ang buong paligid nun, Europe. Kasi nandun si Eiffel Tower eh. Nandun si Statue of Liberty kondensada. Wala pa rin kondensada. Ang Remika. Bakit na? Anong ba yung lugar niya yon? Yung bahay niya sa Makati, sa Forbes Park. Meron siya. Ang theme, ganun. Pati yung mga nagsisilbi. Kung kayo nagsisilbi sa kwartong yon, Albert, you're in Dutch uniform. Pang na yung Alam mo yun, si Don Pepito, Oo Papi. naman. At minsan ang mga nakakimono naman, Albert, ay nasa Japan. Ang galing, no? Mount Fuji ang naroon. See? That is a lesson in history. Tapos, sa Norway naman, Albert. Oo. Merong lugar doon sa Norway na hindi sinisikatan ng araw sa loob ng 6 na buwan. Palagay ko doon ang galing Oo, ang si pangalan FPJ. ng lugar ay Hindi ka nasisikatan ng araw. Sa iyon. ang lugar ay Longyearbyen Okay. ng Norway, kung saan lumulubog ang araw yung patapos na ang Oktubre Okay. at hindi muling sisikat hanggang kalagitnaan ng Pebrero. So, wala pang araw doon hanggang ngayon. Wala Tatas pa. ng Valentine. Oo. Ano ka mo, Boy Santiago? Hindi ka na... Sisikatan ng araw. Alam mo bakit ginawa yan, Boy Santiago? Para sa'yo. Ah. Dahil ang katapat ng noo mo, araw. Nakakasilaw. Araw-araw. Kaya, Maliwanag ang pananaw. ganito gawin mo. Ipakilala mo na yung kapitbahay mo at nang sila makabati at makapag-time check, raratsyada na tayo pagkatas ng commercial break. Katabi ko po ang Registration Officer 4 ng Philippine Statistics Authority dito sa may Region 3. Ang kaibigan po ng lahat, mabait, Weng S. Cotto. Good morning. Good morning po. Ulitin niyo po. May microphone. Binayaran ko na po yan. Kamusta na, Weng? Mabuti naman po. Ang pangalan niyo, Weng lang, no? Rowena siya. Hindi, kasi pagka dinoble mo yun, medyo iba dating. Maliit yun eh. Okay. Katapat nililit Doon saka matyas. pag Rowena, parang pangalang matanda. Yung Weng, pangalang bata. Kaya ka na naman eh, bawal yan. Ano yan? Gender bias yan. Ba't kasalanan niya ba ako siya'y naging Rowena? O sinabi niya ba, "Shh, bago niyo ako ilabas ha, dapat hindi ako Rowena." Wala eh. Ang mga magulang niya, lola, lolo, kamag-anak, incorporated ang nangyalam. Pagalitan. Ay, kalabo na ng anak mo, ana. Pagalitan Palagyan meng Rowena, uling iapo ng baka niya. Moita. At saka yung birth certificate na ito, Uy, pakialaman yan tayo. Yan ang kabuto. At saka, ay, pero Albert, balo mo. Nung pakialamere, agyo na yung palitan. Yun eh. O, di ba? At teka, Albawa, pagkapa mo, Rowin, ana. pakilala tayo, Rugot. Ano kasi tayo papagsalitan? Okay na kitang hello. Yapin eh. Itutugin na sabihan kanyang bye. May papagsalitan, karakal na rin, papil kay ngarap na. Lupang kaya nga ng assignment. Nandun balak mo sana. Ining matwa. Yung boss do. Kaya palagyo. Naya lagi yung tutuki Albert kasi mo balikan. Anak ka pa, ikaw naman doon lang yun. Ano ka? Pa pala. O, lamin, ma'am. Sige, sige. Maria, anak ya. O, Virgin, anak ya. itong pronunciation mo kasi Maria talagang batuay na tangin. Isaltak na na. O, sige na mo. Marie. Mag-English ako. Diyan gaguti ka mo. Maria. Makanya. Maria. Oh. Albert, formally introduce. Yes, ang Chief Statistical Specialist mula dito sa Central Luzon at siya yung makikita ninyo dyan sa may Sindalan, City of San Fernando, Pampanga. Ang ating kumare. Teka muna. When you say Sindalan, nasan ba yung opisina ng PSA? Iba yung kay Rowena, iba yung kay Ma'am. Region po sila. O di mag-hello ka muna, Albert. Ano ba pangalan? Hindi, Oo. hindi pa nga nasasabi ang pangalan, dumadaldal na eh. Kaya Okay na. ang ating kumare, O yan. Sino ba inaanak niyan? si Jello Lobo. Hello, kumare. Oo. Ninong din ba ako doon? Oo, tayong lahat. Yun ba yung nakaloko kay Hazel? Oo. At ipapakilala natin ang ating bisita. Chief Statistical Specialist, Ma'am Maria Virginia Olvenia. Good morning. Magandang umaga po. Maya Pabak. So, kumpare ko lang ang pala rin Kenny. Tingin po kayo sa camera sapagkat nandiyan ang kapalaran niya. Kumpare ko lang pala rin kayabe ako ngayon. Hindi nga tlo ang Jessie Lobon. Anyway, ngayon pong
magpa-good morning na kayo kung ganaganang makiramdam ngayon yung pumananbe. Okay. Papi, Sa dulo, pakilala mo na si Kulot. Registration Officer 2. Nasa Bata Riles yan eh. Batariles. Bubblegum. Boya de los Santos. Mula rin po sa Central Luzon, Philippine Statistics Authority, si Christopher Puno. Ayan. So magandang umaga po at Maya Pabak po karing kikatamong tagapakiramdam at Manal Bekeng kikatamong Facebook. Tigano ka rin kayo. Ito. Bulaon po. Parehas kami pong Mamweng from Bacolor. May pamauko ka rin eh. Bulaon eh. Ba't may laar kayo? Yes po. No ka rin ka dati niya ng panahon. Kabetikan kami pong barangay. Malaman na kang Kulot. Kabale, Aliya kasi niya ako kutang kabalen nung Tyra. Ay, ba pakialaman ta? Bisa ka, dala ko pa sa Isidro rin. Kaya nakariparing Abel, No-Nos, Mendoza. Tiga kabetikan ka. Yes po. Pero dati na kang Kulot. O meron ba niya ng Alam, natural? mga niya po talaga yung Alam mo kulot sa niya po. niya. Kasi in kaya kalagyo, nano ka palayo? Chris po. Kapayaw stopay. Kasi yung buwak mo permanente yan. Di ba Christopher? Oo. Topay. Okay, nano mong pamanyaptan mo tong karin? Malibang kay boss mo rin adong matuang. So bali po kaya kami king opisina mi po king PSA Pampanga. Ikami po ing head mi po Ma'am Angie. So ikami po ing Yun ang Angie. Ma'am Angie Ay, po. gino, karakal na rugulog yun naman ngayon. Marian eh. Virginia yan po. A.K.A. Angie. Asus Mariosa. Oh. Yes po. So kaya kami po kaya Ikay kami bali boss na kanyan. Iya po. Iya po yung boss. Kaya kakakanyan putang gana kakakis. Mais ka. Okay, so Okay. yung boss. So, dakal po kasi malilito king opisina mi, ang po kitang regional office. Dahil nga Ayun. malililila. Kaya ba ako ka rin. Opo, kaya kami la mumunta pag kumuha birth certificate, kumuha lang document Mamaya po. ayusin natin yan. sige ha? po. Opo. Okay, si Virgin, ang aatasan mong Angie. ano ka mo? Angie. Angie. Okay, si Miss Blanco, Albert. Hindi siya. Iba. Si Mama. Iba yung Angie Blanc. Makulit eh. Sinabi ko ng Maria Virgin. Pinipilit niya Angie. At si Lobo, ano yung pangalan ng asawa ni Hazel? Jello. Jello. Oh, sa kanila pala iba ang Jello. dating. Jessie. Jel at Jessie. Mm. Tama po, no? Jello. Okay. Ay, wag na. Basta asawa ni Hazel. Okay na. Okay. Ma'am Angie. Ayos ha. Meron kang trabaho dito. Tumingala ka sa langit, may makikita kang orasan. Anong oras na sa Pilipinas? 9:21 sa Sa oras ng pangangailangan ng kahit anong brand ng baterya ng sasakyan, kailanman, saan man sa Pampanga, kabalin. Battery Hub Pampanga ang iyong maasahan. Free delivery, free installation at walang hidden charges. Para sa kanilang serbisyo, bumisita sa Battery Hub Pampanga beside San Agustin Church o sa Angeles City, Mexico and Bataan branches. You may also check Battery Hub Pampanga FB page or visit www.batteryhubpampanga.com. Basta baterya, Battery Hub Pampanga. Ang paggamot at pa-ospital, ang benefits ay dagdagan. More and better, dapat better, Abi better. Abi Binay, Abi better. Edukasyon di lang libre, world class pa. Dapat better, Abi better. Abi Binay, Abi Binay, Abi better. Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Kasama niyo pa rin si Mr. Perry Pangan, Boy Santiago at Albert Lacanlales sa Talakayan ngayon sa RW 95.1 FM. At Tanungan na. yes, dumako na tayo sa ating pag-uusapan ngayong umaga tungkol dito sa Civil Registration Month. Oh, dapat Pebrero, 2025 no? ito, di ba? Oo. Kapiling natin mga taga Philippine Statistics Authority, PSA, yung dating alam natin ito na NSO. Yes, si Ma'am Angie Olvenia kasama natin at saka si Sir Chris Puno and Ma'am Weng Escoto. Mama G, ano kahalagan ba na ipinagdiriwang natin ngayon? Ang Civil Registration Month kasi, lahat naman tayo yung sa vital statistics na sinasabi natin ay ang talaan ng ating buong buhay. Mula kapanganakan, pag-aasawa at kamatayan. So ito ay diniklara ng dating presidente na si Corazon Aquino through Proclamation number 682
noong 1991. So magbuhat noon, ang buwan ng Pebrero ay ating sineselebra ay yung ating tinatawag na Civil Registration Month. So ngayong buwan na to, marami kaming aktibidades para magkaroon ng information dissemination sa mga tao at para malaman nila ano ang importansya ng talaang sibil. Okay, may mga nakatakda na bang mga programa para dito sa ating celebration of the Civil Registration Month? Okay po. So, mga activities po na naka-plan namin for this month, sabi nga po ni Ma'am Angie kanina, ay importante yung information dissemination regarding civil registration. Kaya po, majority ng aming mga activities for this month ay information dissemination drive po sa mga school. So, pinipresenta po namin ang kahalagahan ng civil registration para makilala din po ng ating mga kababayan ano ba ang civil registration, and plot din po kami ng mga activities na mga contest sa mga estudyante po. Meron tayong poster making, essay writing contest. Kahapon po, matagumpay naming na isagawa ang cleanup drive dito sa May Tourism Road po sa May Sindalan. So, salamat po sa lahat ng mga nakatulong at nakasama namin sa cleanup drive. And yun po, majority po ng aming mga activities ay mga info dissemination sa mga schools. So yun, sa PSA Pampanga yun? Yes po. Sa region, meron din ba, Ma'am Weng? So pagdating naman po sa regional region, nagkaroon na po kami ng motorcade and kick-off ceremony last February 3. So naganap po yan, lahat ng mga nag-participate, yung CRELPA ng PSA Pampanga together the PSA personnel. So dito lang po ang venue natin, buong San Fernando. Part ng San Fernando. Then magkakaroon din po tayo ng capacity building together with the 4th Regional CRBS Quiz B, na ang magiging participants po natin, yung magiging provincial champion. So magkakaroon ng elimination muna. And also, ang mga LCROs na representative. Then magkakaroon din po tayo ng CRM poster making contest and essay writing contest. And doon sa February 26, magkakaroon po tayo ng 35th CRM Grand Caravan. And doon din po gaganapin ang closing ceremony. Ang venue po natin doon ay ang event center sa SM City, Pampanga. Mag-ano ko sa February 26, ang mga halos lahat naman ng mga LCROs, local civil register offices, ay nag-i-issue ng free issuance of locally issued birth certificates. Yung mga dokumento ay libreng na ibibigay ng ating mga local civil registrars. Ayun, okay. So, meron pang karagdagan dun sa mga events natin? Yes, Sir Albert. Meron pa rin po kami yung may schedule for the CRS ITP2 mobile outlet to be held on February 8 and 9. Ito yung bagong Pilipinas mini service of fair na gagawin sa Botolan, Zambales. Okay. So, Yung ganun po kasi, 'di ba, usually pag kumukuha ng birth certificate sa mga opisina lang namin para timely o on the dot ang pag-issue. Yung sinasabi ni Weng na mobile registration ay mobile outlet. Nasa barangay ka, makukuha mo na agad. Okay. So doon sa mga events natin na nabanggit, alin yung mga kailangan natin nang i-disseminate sa publiko para ito dapat may mga mga clients tayong pupunta na yung iba kasi like program minsan mga para sa departamento lang ito, no? Para sa inyo sa opisina lang ito, but the others are for the general public. So paano makakasali yung mga client natin dito sa inyong mga events? Ang mga usually po kapag ganyan po ang nangyayari, ang aming partner kasi talaga sa civil registration ay ang aming local civil registrars. So sila yung naka umaabot sa mga tao sa kanilang munisipyo. Okay. Tapos, halimbawa, yung sinabi ko kanina, free issuance of documents, yon sa kanila project yon. Yung iba naman, meron tayong mga mass wedding, marami tayong ganun ngayong Pebrero, na marami naka-schedule February 14. Pero kahapon, meron na kami sa Bacolor, no? Nakapunta na sa Bacolor.
tapos na yung kanilang mass wedding. Tapos meron din tayong mga munisipyo, hindi naman lahat kasi yung iba hindi nila makayanan na magampanan yung mga mobile registration, o kapag meron tayong pupunta sila sa barangay para yung mga hindi pa nakarehistro ay marehistro na. Oo. So hindi naman namin yun magagampanan sa PSA kung walang tulong ng mga local civil registrars, kasi sa kanila po ang registration, hindi naman po sa PSA. Oo. Okay, Chris? Idadagdag lang po namin, aside doon, may mga ibang munisipyo din po dito sa Pampanga na nag-free din ng parang yung service charge po pagdating sa breaks and yung yung filing fee sa mga correction. So para po malaman natin yung mga aktibidad ng kanya-kanya po nating munisipyo, maaari po silang makipag-ugnayan din sa mga local government units po nila sa opisina ng LCROs para malaman po ang mga aktibidad na naka-line up ngayong Civil Registration Month, at maaari pong makilahok kung may mga activities po at yung mga local civil registry offices po natin. Okay, lalawakan pa natin ang ating kwentuhan with our guests from the Philippine Statistics Authority dun sa mga may tanong tungkol sa inyong mga civil documents, yung birth certificate, the marriage contract, at sana hindi pa yung death certificate ang pinoproblema ninyo ngayon. Hindi mo malalaman na. After our commercial break at pagbati ng mga may birthday based sa birth certificate kaya o hindi, babalik po tayo at dyan lamang kayo. Mag-commercial break muna tayo at si Ma'am Weng ang subukan nating mag-time check ngayon. Tingnan mo ang ating orasan. Hawakan mo yung mikropono. Announce mo ng malakas, Philippine Standard Time. Okay, time check is 9:31 a.m. Mula noon hanggang ngayon, walang nagbabago sa tungkulin ko sa inyo. Gaano man kalayo, anumang oras, sisikapin kong marating kayo para magserbisyo. At para sa oras ng pagdadalamhati, makapaghatid ng kaunting ngiti. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiserbisyo sa inyo lahat. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Happy birthday kina Lord Farley Barona ng Ford Baguio, Alfredo Villamena Jr. ng Ford Libis, Mervin Kalaunan ng Hyundai Dagupan, Arvin Obra ng Ford Isabela, German Lobo ng Ford Pampanga, Marife Lingad ng HRMD, and Kaiselin Mandap ng CFA. Happy birthday! Happy birthday kay Mary Ann Bautista, ang ating troserera sa City of San Fernando. Birthday ngayon. Magparamdam ka po, tangin mo birthday po, ang birthday mo, may mambalo Mula sa mga kasamahan mo sa kanton. Si Jesus Acoba, birthday din. Si Benji Kuna, happy birthday. And Zian Carl Rivera, galing kay Daddy Dudes, happy birthday. Sana marami pang birthday sa inyong lahat. Ay, mga kasama natin, baka may nagbe-birthday. Happy birthday po kay CSS Francisco Corpus ng PSA Bataan. At of course, sa kapatid ko po na si Malu Reyes Mari. Happy birthday po. Bukas po ang kanyang birthday. Happy birthday! And, meron pang may birthday. Meron pa. Si JP Kiambao. Ayan. Sino pa? Ito si Ate Norina Lapus David. Happy birthday. And SP Perez Miller. And birthday nila ngayon. Si Amor Aquino, happy birthday also. And Cynthia Pineda, happy birthday. Sana marami pang birthday. Okay. At si Oscar Tabuena pala, birthday din. Karen Basilio, Mercy Razon Dizon, Hazel Joy Mendoza, Cheryl De La Cruz Canlas. So, happy birthday. And si Rica Laksa. Yun, may birthday. Si Ma'am Weng at saka si Chris, mayroon ka ba kang mga kilala may birthday? Lahat ng mga nakalista dun sa PSA na may birthday ngayon. I-greet natin. Si Ma'am Jen. Ayun, sa February 16. Okay na yun kasi hindi ka naman Yung mga naiwan sa office, pakipadala. Kay Jeneline Mariano. Sa February 16 pa. Baka di na kami kasi babalik ng by February 16. Tsaka si Genriel Samson Pineda. Okay.
Okay, kanina nabanggit natin no, doon yung iba't ibang mga events, particular doon sa ating mga partners diyan sa mga local civil registry na nagsasagawa ng mga activities like yung kasalang bayan, yung mga yan. Hindi po dahil Pebrero lang para lang for a show dahil magandang tingnan na maramihan. Hindi. May merong kahalagahan ito, may connection ito doon sa pagsasaayos ng mga dokumento. Tama ho, Ma'am Angie? Kasi marami ang kasalang bayan na ginaganap kapag Pebrero. Pero sa buong taon, kapag hindi man sila nakapagpakasalang bayan ng Pebrero, meron silang most municipalities ay nagka-conduct ng kasalang bayan sa buong taon. Tapos itong ang inaayos ng ng kasalang bayan kasi ngayon nasa 60% o 3 out of 5 na bata ay pinapanganak na illegitimate. 3 out of 5? Yes. So that's 60%. 60%? Oo, na mas marami na yung ipinapanganak na illegitimate kaysa sa legitimate. So ano ang effect ng kasalang bayan? So male-legitimize itong mga batang ito. So magkakaroon tayo ng another process which is legitimation through subsequent marriage sa kanila. So hindi natatapos 'yon. Though ang ating birth certificate ay original yan, hindi yan napapalitan. Kung ano yung isinulat mo nung ipinanganak siya, yun na yung nakatala. Pero lalagyan siya ng annotation na legitimated through subsequent marriage. Pero yung pinag-uusapan po nating legitimate and illegitimate dito, hindi po yung medyo negative na connotation ng legitimacy, no? So, hindi na pala sinatatawag na legitimacy. Wala na yung legitimacy, no? Marital and non-marital. Sorry po. Yung they were born out of wedlock, sabi niya. Hindi kasal yung kanilang mga hindi magulang. na pala ginagamit ng legitimation, legitimate at saka illegitimate. Kasi minsan nagsasama pa pero hindi kasal. Pero may baby na sila. Minsan ang problema nila kaya hindi sila nagpapakasal dahil sa mahirap ang buhay. Imbis na ipangkasal natin, sabi niya, ipangkain na lang natin. Kasalang bayan, libre. Libre siya, tapos merong pagregalo si Mayor. Okay. So yun, para dun sa mga ang problema ay sa birth certificate. So how about yung ibang mga dokumento? Gaano po kahalaga na dapat maayos yung mga dokumento? Like yung death certificate. Patay na nga yung tao. Bakit kailangan pa ng mga yan? Yung timely and accurate ng pagpaparehistro. Yan. Ang mga, halimbawa, ang death certificate naman, bakit natin siya kailangan? Ang importante sa atin, sa DOH, bakit kailangan ng death certificate? Kasi nasa death certificate po yung causes of death. So, ang estado ng health ng ating bansa ay makikita doon sa death certificate natin. Ano ang common causes of death na ng Pilipino? So, yung mga makikita mo doon sa mga yung unang cause, primary cause at saka yung secondary cause, underlying causes. So doon po ginagamit po 'yun ng DOH para sa pag-announce what are the main causes of death in the Philippines now. Tapos ano pa yung sa death, sa pamilya po, ano ang kahalagahan ng death certificate? Mga legal issues like mana, mga claims, no? Claims, insurance, yung mga ganon. So ang death certificate usually yan, minamadali nilang kinukuha yan. Kasi nga, dahil nga sa mga claims. Lalo na yung mga balak na makakuha ng second marriage certificate. Ngayon po, ang parang ako doon, nagulat ako doon. Second marriage certificate. Ang po doon ng death certificate ay yung parang tinitingnan na niya kung ano yung development ba, ano ba ang, halimbawa, marami na ng high blood. Ganon, nagiging cause ng death natin dyan. So, ano ba ang pwedeng maging serbisyo na gagawin para maayudahan ng bansa? Pag-aaral ng statistics. Dumako naman po tayo, nabanggit niyo yung mga yan. Pagdating naman sa pagbibigay ng mga dokumento galing sa PSA. Gaano ba, kumusta na ngayon? Kasi minsan nahihirapan. Mabilis na ba? Siguro po mabilis na sa dami ng mga outlet natin sa ngayon sa buong rehiyon. Meron na po tayong 6 na outlet ng CRS sa iba-ibang province.
kasama na ang region. So yung Pampanga wala po kasi ang regional office ay located sa Pampanga. And Ang then wala na lang is Bataan. Yung Bataan. Oo, Bataan na lang po ang wala. So dun sa outlet natin ngayon, mabilis na po dahil may appointment na. So meron tayo doon na gusto ko lang encourage na we highly encourage ang ating mga clients to book their appointment para darating sila on their convenient time and free po ang pag-secure ng appointment. Kasi akala nila may bayad, Sir Oo. Albert. Oo. Baka may nag-o-offer na may bayad. Yes, oo. Pitcher yon ang tawag doon. Picture nga. So for all na alam naman po natin ang ating daily slots na ano natin doon ay 400 po. 400 doon sa may appointment. And then 200 pagdating doon sa mga walk-in na may national ID. So all in all, yung average natin na ano natin yung slot is 600 daily. Ang ano rin parang narinig ko, tama ba Weng, na ang mga national ID ay kinikater lang sa hapon. Yes, may memo po doon. May memo tayo na 12 ang acceptance. Kamukha ko po, halimbawa, medyo ayaw kong pumunta sa opisina nyo. Medyo malayo yung lugar ko. Pwede ba sa LCR ako kumuha? So, Yung mga... Meron po tayong tawag dito ay batch request system. Yun. So, hindi po lahat ng munisipyo ay meron nun. Kinikater. Oo, kasi merong ibang hindi interesado. Though binebenta po namin, ini-encourage po namin. Wala pong bayad yon sa PSA kapag halimbawang kukuha yun. We encourage LGUs na magkaroon po tayo ng batch request system. Kasi po, ano ang gain ng LGU kapag batch request system? Meron po yung halimbawa, sa birth certificate po tsaka sa marriage, yung mga dokumento po natin ay 155, di ba? Ang per copy sa PSA. Dahil mababawasan naman yung travel time, wala nang mag-a-absent kasi kung munisipyo kukuha, may dagdag po na process kasi may staff naman ng munisipyo na may service fee po na pwedeng idagdag ang munisipyo na pwedeng maging income nila. Kamukha rin po yan ang mga kamukha ng SM Opo, malls. yun po. Kasi Pwede kang kumuha ron, di ba? Ang SM po may dagdag na 20 pesos. Di po ba? Yun ang service fee po. Sa LGU po may service fee po din po sila. Pero may LGU po na hindi naglalagay Opo, na parang serbisyo na ni Mayor yon, lalo na kapag indigent. Kapag indigent po siya, kapag indigent yung tao, wala na po yung service fee na nagiging free po. Ang binabayaran na lang ay yung mismong ibabayad sa PSA. So, yung mga LGU po na ang nagde-deposit sa mga through bank, lahat ang transactions namin nun. O pinakamaganda rin siguro yung huwag kang magmadali na kailangan mo ngayon, doon ka kukuha. Yes po. Opo. Diba? totoo po Doon yan. nagkakaproblema minsan So in addition to Ma'am Angie, so 22 municipalities. So ang may MOA na sa mga municipalities ay 12 na po Sa Pampanga. And then yung mga Brex partners ng SM. So 4 yung SM dyan. So pwede silang mag-apply din doon. Yung hindi nagmamadali, pwede din sa LGU na sinasabi ni Ma'am Angie. Yung sa Brex. So may MOA naman sa May list po tayo ng munisipyo na So yung list natin, So bali sa Pampanga po, ang mga meron tayong Brex ay ang mga munisipyo ng Arayat, sa may Bacolor, meron po tayo sa Florida Blanca, sa Guagua, Lubao, sa Mabalacat po meron din, sa Magalang. Meron po tayo sa Mexico, sa San Luis, sa may Santa Rita, Santo Tomas, and Sasman. So lahat po ng mga munisipyo na ito ay pwede po kayo mag-apply ng inyong document with, sabi nga ni Ma'am Angie, service fee lang po, and of course hindi po siya within the day makukuha kasi ipaprocess pa rin po yan sa may sakop sa regional office din po. May mga binabayaran ba? Pwede ba sa bangko? Pwede ba dalhin yung pera? Tsaka halimbawa daw, matanda na. Yun ang nangangailangan ng mga dokumento. Pwede daw ba siyang magpadala ng parang SPA ba tawag doon? Or certificate or authorization? Yes, Christopher. Sige. Kung sa mga may edad na po at hindi na capable na pumunta sa ating outlet, maaari naman po yun na iba yung kumuha ng kanyang dokumento. Basta meron po siyang dalang yung authorization letter or SPA, okay din po.
at ipresenta po sa ating regional office. And of course, yung ID nung naka-authorize and yung nag-authorize po para i-allow po sila na makapag-apply sa regional office. And yung kanyang appointment. Paano yung proseso? Halimbawa, pupunta ako ng munisipyo or pupunta ako ng PSA. May mga proseso pang gagawin para mapadali para sa mga aplikante. Yung proseso. Doon sa online appointment system, meron naman po tayong link doon, yung appointment.psa.gov.ph. And then, ikiklik lang po yung civil registration sa service appointment system kung anong gusto nilang kuhanin na dokumento like birth, marriage, certificate, and death, and Senomar. So, may color coding din po yun. Pagdating sa birth certificate, white po ang gagamitin nilang form. And pagdating sa marriage is pink, I think. And ang pagka death certificate, yellow po, kamukha nung t-shirt ni Comboy. And also, yung Senomar, green po ang kulay. And then, pagdating po doon, agree ka lang doon sa privacy notice and terms and conditions. And then, select Region 3 and choose San Fernando CRS outlet. Then, provide the required information. And then, pupunta sila doon sa prepared date and time of appointment. Pagkatapos nun, wait for the confirmation ng kanilang appointment sent to the email address they provided and check the date and time of their appointment. And then, ipiprint lang the email receipt or the confirmation appointment slip which must be presented upon entering the CRS outlet kung sa Region 3 nga yan, sa regional office ng San Fernando. And then the date and time of their appointment. So, digital copy po ang CRS appointment slip. And likewise, acceptable naman po pagka pinresent sa CRS outlet. Be careful lang po yung San Fernando. Meron din pong outlet ang San Fernando, La Union. Kasi may naliligaw po na ang nakiklik nila pag nakita yung San Fernando, okay na. Yung pala La Union ng kanilang naklik. The City of San Fernando dapat. Di ko ano ba City of San Fernando kasi baka ganun din na akala nila kung may nakita silang San Fernando, yun na yun. So dalawa po ang nasabi sa akin ng head kasi ng San Fernando La Union, may naliligaw daw silang mga request na galing ng Pampanga. San Fernando City yata yung sa kanila. No? Ay, ang tao hindi naman nila alam yon. Okay. Yun, at mamaya, meron pa tayong ilang minuto for some questions. Yes, magko-commercial May break muna tayo after opo. ng commercial break. Marami pa. Meron pa kasi pagka pinag-uusapan ng civil registration, talagang napakalawak nito. Hanggang bukas kayo. Sige. Oo, si Chris muna magta-time check. Anong oras na sa Pilipinas, Chris? Yan, oras sa buong Pilipinas po, 9:47 a.m. Good news, Kamalen! Your favorite Grumpy Joe in Baguio City is now in the heart of city of San Fernando, Pampanga. Come and try Grumpy Joe's famous 5-cheese and Grumpy Joe special pizza, signature lasagna, spicy seafood pesto pasta, April's Greek salad, Grumpy Joe fried chicken, pork ribs, burgers, refreshing drinks, and many more. Also accepting advance orders for takeout. Call 0999-955-7192. So, what are you waiting for? Head on to Grumpy Joe Pampanga, located at MacArthur Highway, Barangay San Agustin, City of San Fernando, Pampanga, in front of Walter Mart. Open daily from 10 in the morning till 9 in the evening. Now available on Grab Food Delivery. See you there! Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Kasama niyo pa rin si Mr. Perry Pangan, Boy Santiago at Albert Lacanlales sa Talakayan ngayon sa RW 95.1 FM. Ay, Konsihal Nat Gopez, magandang umaga sa iyo. Jason Pascali, si Josie Dizon Rivera, si Tom Malunaw, si Architect Menchi Manalo. Architect Menchi Manalo. Okay, good morning. Kita kami kahapon. Yes, mga guests natin mula sa Philippine Statistics Authority, ang Chief Statistical Specialist at head ng Pampanga, tama no? Office, si Miss Angie Olvenia. And sina Miss Weng Escoto and Chris Puno mula sa region, si Ma'am Weng, and Bago sa province. Albert, nakikiramay tayo sa pamilya ni Father Joey Paras SDB. Yumao yung kanyang kapatid, si Cecile Antoinette Paras Almalves. Itong piyesta pa man din ng Mabalacat.
Nasa Loyola Memorial sa Isukat, Parañaque ang kanyang funeral wake mula kahapon hanggang ngayon. Ang aming pong taus-pusong pakikiramay. At doon sa anak ni Tita Mirna, sabi niya, tatay niya ako si Konkon. Pagaling ka, ang karapatan pumunta sa ospital. Get well soon. Mga panauhin natin ni Albert. Yes, mula sa Tingin ko PSA. baka mabibitin yung weng Oo. Ang dami niya pandalang dokumento. Okay, dahil... Bigyan mo ako isang kopya. Bigyan isang kopya. Okay. Mag-mikropono kami. Para mabawasan na yung mga tao na nagpupunta dyan sa mga PSA offices, tapos ang problema lang pala, may papakorek doon sa kanilang mga birth certificate or iba pang mga civil documents, no? Minsan, hindi na kailangan sa PSA. Doon sa LCR ninyo, doon gagawin nyo. Napakadali na lang ng proseso. Dali na. Opo, ano namin yan na kukorek namin yan kasi ang akala ng tao, pwede po kaming mag-correct sa birth certificate. Hindi po nagko-correct ang PSA. Pag pinasok po ninyo ang dokumento o pag pumasok na sa pintuan namin ang dokumento, hindi po yan pwedeng galawin. Selyado na yon. Opo. Kahit na nakikita namin yung mali, hindi po natin pwedeng palitan. So, mapapalitan lang yan po kapag sinabi ng LCR na papalitan nila. Kaya ang pag-apply po ng correction ay sa inyong munisipyo kung saan po kayo nagparehistro o kung saan narehistro ang inyong dokumento. Ano man yang dokumento, birth man yan, marriage or death, sa kanila po. At ang dati po, lahat ng correction ay korte. Ngayon po hindi na. Ang tanging dumadaan po sa korte ay ang affected ay ang nationality, kapag year of birth ang mali, at saka kapag ang legitimacy ang may problema. Teka lang po. Gender. Para lang, Hindi po. Para Hindi lang malaan ng taong bayan. Napakahalaga ng mga dokumentong nasa inyo. Opo. Huwag niyong gagayahin yung mga sinipon. Nagtanong kay kumare, kay kumpare, ano ba ininom mo nung ikay sinipon. Huwag niyong pakikialaman ito. Lalo kung kayo'y bibiyahe. Magkakaproblema kayo. Sapagkat isang dokumento ng PSA ang tanging iginagalang o tinatanggap. Maging ng mga airports, immigration, blah, blah, blah. At alam nila kapag tinamper nyo to. O ito'y peke. Pwede ba? Nagsyo-shortcut kayo. Tapos ang nangyayari, mas lumalaki ang problema ninyo. Pumunta na kayo ng diretso. Magtiyaga kayo. Kamukha ngayon, they're making it easy for everybody. Makalak na kayo buntok. So, balo yung gawan nyo. O syempre, regula na yung quality Christopher. Magdala na ko man pamayad. O, puta nga ito ko panyugul, tingko paano naman, kaya importante yung dokumento. O, at saka yung po bang mga marriage contract? Kasi kay Albert yung tanong nahihiya lang siya magtanong o natatakot. Yung kanya bang marriage certificate, authentic yun. Kaya kailangan niya pang paggagamitin niya na yung tinatawag na SEC pa? Security paper. Uso Depende pa ba po yun? depende po yan kung saang ahensya o saang opisina niya gagamitin. Okay. Kasi ang may batas na rin po tayo ngayon na bawal ang sasabihin ng establishmento o ng institution na sasabihin nila na expired yan. Hindi po nag-e-expire kasi kahit na NSO pa po yan, hindi naman po nagbabago ang laman ng birth certificate. Okay. So, hindi po siya, walang expiration. Yun nga lang, dahil tayong Pilipino, magaling mag-University of Recto, marami pong nag-fake, kaya minsan ang mga embahada o yung mga mahahalagang mga institusyon, mas gusto nila yung bago para sure sila na hindi to fake. Yun nga lang ang inaanlap, hindi naman sinasabi na, pero bawal po talagang sabihin na expired. Yun po yung Po kasi sa 11909, yung permanent validity ng mga civil registry documents. So walang expiration po yung ating mga civil registry documents po. So kapag nakakuha na po kayo sa PSA ng kopya, pwede na po yun. Hindi na kayo masyadong gagastos dati. Kada opening of classes, haba-haba ng pila sa amin. Dumami kayo ulit. Oye, So, Papi, naniniwala ka ba na meron pa palang birthday?
afterlife. Oo. Pa-check mo nga sa PSA. 67th birthday in the afterlife ng kanyang best friend, Jack Gutierrez, Don Bosco Academy, class 75. Si paring Angel Bautista, galing pa po ng Guam, ang greetings. Eto na ngayon, Boy Santiago. Yes. Kinakapos na naman tayo ng oras. Pwede ba natin ulitin to? Kasi may mga katanungan pa eh. Opo. O, at pagkatapos, itong civil service registration, ito ba available para makita sa Facebook o sa inyong mga outlet? Opo. Ha? Actually, pwede rin po nilang bisitahin ang website ng PSA. Meron din po tayong portion doon sa civil registration. Doon po nila makikita lahat ng mga FAQs, mga memorandum circulars na nilalabas po ni PSA. So, pwede pong bisitahin ang psa.gov.ph. Ay, isa pa. Ito, tinatanong naman. Yun daw po bang birth certificate, forever and ever na po yan? Hindi naman po siya mapapalitan kasi talagang permanent. Ang civil registration po ay permanent and continuous na paglikom ng mga dokumento na pinapasa po sa PSA, lahat ng vital statistics document. So, lahat po yan permanent. Wala po siya. Napakahalaga ng opisina nyo, no? Pero kakaparanggot ang budget. Ay, sorry. Salamat po sa inyong pagdalaw sa ating program today. Pwede pong magdagdag ng konting... Ay, gusto nyo, alis na kami. Kayo magdagdag. Hindi po. Wag lang kayo magbawas. Okay lang yan. Okay. Game po. Meron pa po tayong community-based monitoring system, no? 90% pa lang po ang na census dito sa Pampanga. Pag meron pong kumatok sa inyong mga bahay, lalo na yung mga malalaking bahay po, sila po ang nahihirapan kaming mag-census. Meron pa po tayong community-based monitoring system. Sana po sagutin niyo po yung mga tanong. Mahalaga po ang community-based monitoring system sa pagpaplano ng ating mga local government units. Sana po matapos na namin. It's been 7 months since it started. At magsabi ng totoo. Opo. May Siyempre kumakatok po. kasi, may nagsumbong sa akin, may sumasagot daw, ang sagot walang tao. Marami po dyan, kumakahol na yung aso, lahat-lahat, hindi pa rin po kami nilalabasan. Ayun, so, kawawa po yung mga enumerators namin, hindi po sila magsusweldo kapag wala silang na-interview. At saka may ID naman po yan. At saka may Pwede po silang tumawag sa opisina namin. to verify. Ano yung phone number? 901-4526. Yun po, para tanungin Teka. kung siya ay enumerator namin. Teka. May lakad kaya tatong? Parang hindi ko naman narinig yung sinabi mo. Bagal-bagala mo ng konti. So, yung number po ng PSA ay, sa amin po sa PSA Pampanga ay 901-4526. Pag may tanong kayo, medyo diskumpiyado po kayo kung taga sa amin yan. I-verify, kunin niyo po yung ID at i-verify niyo po sa amin kung siya ay lehitimong enumerator ng PSA Pampanga. Masasagot namin po kayo kaagad kung siya ay nasa listahan namin. Marami po yan. Gusto nyo, picturein nyo pa eh. Opo. O isang mabilisan lang po, bakit po yung sa anak ko, nag-apply kami sa online, nagbayad na rin kami sa GCash, 4 months na po, sabi nila, bibigyan kami ng notice kung kukunin na. Hanggang ngayon, wala pang notice. Ganun pa ba katagal bago makuha yung... Baka po sa siya, sa Serbilis. Hindi po kasi sa online po yon, so hindi po yon sa PSA. Third party, Third no? party Third po party. yon. So hindi po siya sa amin na ano. Sige, kaya ko papabasa yung ating Food for the Soul. Natural, mas kapani-paniwala kaysa sa iyan. Narito ang salita ng Diyos. Weng? Ito po, Food for the Soul, mapagmahal na Diyos, salamat po sa pangakong makasama ka dito sa lupa at sa magpakailanman. Amen. Okay, at si Ma'am Angie Olvenia ang magbabasa naman ng ating Amanong Kapampangan. Abit-abitan. English, To pull or stretched lightly. Galing Abit-abitan. Pakiulit nyo pa. Abit-abitan. Baluya po itaken Tagalog. Hila-hilahin. Hindi po. Ano yan? Ang Kapampangan po walang H. Habit-abitan. Okay. Ilain. Okay. Ila-ila. Meron pong katapat yon na hayop. Ayok. Opo. Baluya po. Nano yan? Talangka. Nano ito? Crab mentality. Right. Sino na sa technical department? Si Albert. Si Engineer CJ Bondok. Teka lang.
Hindi si Aldrin? Hindi, CJ yan. Oras na. Salamat po. Bye-bye po. Okay, salamat po. You are a child.